Ayan. So yung unang-unang tool na kailangan nating tingnan ay MetaTrader 4 yan, or MetaTrader 5. Ang difference lang nung dalawa, of course, si MetaTrader 5 ay mas recent software, mas advanced, mas maganda ang kanyang visual presentation. Yan. In terms of speed, wala namang noticeable na pagkakaiba with MetaTrader 4. Pero yung iba kasi, ang hinahanap na feature, for example, sa MetaTrader 5, pwede kang mag-close ng multiple open orders. Hindi mo magagawa yun sa MetaTrader 4. Para ma-close mo ang orders, lahat ng orders mo, open orders sa MetaTrader 4, iisa-isahin mo yung i-close. Ayun, yun ang limitation ng MetaTrader 4. Sa MetaTrader 5, mapa desktop. Ito yun, no? Nasaan yung aking mapa desktop? Ayan, or Mac OS, or Android, or even iOS. Ang MetaTrader 5 na multiple closure ng orders, magagawa mo yan in one execution request, one click or one tap. Ayan, yun ang kagandahan ng MetaTrader 5. Sa palagay nyo, anong gamit nung multiple closure? Anyone? Meron ba sa inyong magkakaroon ng idea? Bakit maganda na may multiple closure? O hindi nyo pa na-try mag-multiple? Kasi of course, ang scenario, marami kang entries. Ayan, marami kang orders, open orders. At ang dahilan bakit ka ah, kailangan ma-close mo sila ng sabay-sabay, one reason is possible na yung trading approach mo is dito sa una ay 0.01 ang iyong lot size. Sa pangalawa, pwedeng sabihin mo na 0.01, pero dun sa mga sumunod ay nag-increment ka ng lot size. 0.02, 0.03. Ano ang strategy to? May strategy to na terminology. Ang tawag dyan ay possible na martingale, no? Although hindi siya super martingale kasi sa martingale dinodoble talaga ang lot size. So dapat 0.2 to, 0.4, 0.6, 0.8, 10. Ayun, ganun ang martingale. Double down and double down. Okay. So, yan yung isang senaryo. Kaya ka nangangailangan ng one-time closure ng lahat. Kasi napaka-volatile, mabilis yung transition, pagpapalit ng price. So, yung hinahabol mo is yung tinatawag na break even. Ano ibig sabihin ng break even? Yung kinita mo dito sa 0.05, dahil mas malaking lot size niya dun sa mga nauna, yung kinita mo dito is higher than ito mga nauna. Yung mga mas malalaking lot size, higher than dun sa mga naunang maliliit. So for example, ito yung mga buy orders. Pare-pareho yung buy orders. Oh. So tapos ang chart mo ay bumaba. Kaya ka nga nag-double down. Ngayon umaakyat na siya. Ayun, dahil nag-double down ka, yung pag-akyat na yon,
mas malaki yung lot size nung nasa ilalim, 0.05. So dahil umakyat siya, nako-compensate yung losses mo dito. So dito, negative ka, negative, yan, negative. Pero dito, ang laking positive, ang laking positive yung dollars mo. So nag-i-even out. Ngayon, hindi mo na kailangang intayin na balikan yung pinakataas. Ano ba, dito yung pinaka first entry mo. Hindi mo na kailangan balikan, no? Dahil dito break even na, meaning yung total profit, no? Yung total profit mo dito ay goods na. Maganda na sabay-sabay mo na silang i-close. Ayan. So yun ang isang approach doon, no? Sabay-sabay mo silang i-close. Magagawa mo yun sa MT5. Isang command lang, bulk operations, close all orders. Ayun, yun ang terminology doon. Ang approach ay pareho lang nung MT4. You tap and hold any one entry. So pwedeng yung 0.01, yun ang itatap and hold mo sa phone na, sa phone. Sa phone, itatap and hold mo siya, yung entry na yon. Tapos lalabas yung option na bulk operations. Isa sa mga options, bulk operations. Pag tinap mo yung bulk operations, nandun na yung iba-ibang options. Close all orders, close all profitable orders. Yeah, mga ganon. Yun ang mga ganong options makikita mo. At syempre, ang gusto natin, dahil naka-break even na tayo, um, satisfied na tayo dun sa nakikita nating profit, no? O, close na natin lahat. Ayan. So, yun yung isa, pag break even. Of course, there's another scenario na sa tingin mo, wala na talaga, hindi na babalik for some reason, continuously dropping ang price, nakabuy ka, ayan, gusto mo nang i-close sabay-sabay lahat para hindi na mag-increase pa yung losses mo. Ayun, ganun uli. Tap and hold, alin man dun sa isa sa mga open orders mo. Then bulk operations, din yun sa MT5. Yan. Pero pag MT4 ka, isa-isa yun na tap and hold, then close. Tap and hold, then close. Mga ganun. So kung 5 yung entries na yan, 5 beses mong gagawin. Eh paano kung 10? 10 beses mong gagawin yon pag sa MT4. Kaya yung iba, mas gusto nila yung MT5. Yun naman ay kung nagtitrade ka ng multiple orders, no? Maraming orders at a time. Ayan. Ah, ginagamit ko ba yan? Yes, ginagamit ko yan. Kasi marami ako minsan mag-entry. Maximum minsan ay 10 entries. Is it risky? Yes, risky. Ayun. It's part of risk management. Kaya nga mas gusto ng mga traders yung MT5 dahil dun sa isang feature na yon. So itong MT4 and MT5, ito yung kung meron kang isang aaralin na tool, ito yung kailangang ma-master mo, no? Yung paano, nasaan na yung aking MT4? Hindi pala ako nag-open. Diyan, diyan po tayo nag-trade, ano? Pa-stop? Yes po. Yes po. Sa So MT4 bali and yan po, si MT5. MetaTrader ay nililink lang po si broker tapos diyan magte-trade. Yes po. Tama po yon. Si broker ang nagbabayad nung fees para magamit natin tong software na to. Ayan. At ang broker, like Tickmill, ito yung ino-offer niya. Bakit maganda na si MT4 or MT5 ang gamitin ng isang broker? Kasi si MT4 at MT5 ay third party ang gumawa. MetaQuotes, yung company from Russia. So siya yung gumawa nito. Hindi yung broker natin, hindi si Tickmill ang gumawa
MetaTrader 5 or MetaTrader 4. So, ibig sabihin, yung decisions, kung ano magiging feature, kung paano siya nag-work behind the scenes, hindi commanded by one ah hindi siya commanded by one broker alone. Yun. So, meaning, walang influence even si Tickmill, no? Wala siyang influence sa mga decisions ng MetaCoats kung paano nila ginagawa behind the scene. Ayun. Of course, nandiyan ang mga users. We can we can suggest, no? Katulad to sa MT4, no? Kung gusto ko na i-close lahat, wala. Wala akong ganong option na i-close lahat. Kailangan isa-isa ko siyang gawin kahit sa yung desktop ah, portion na to. Yun. Pero sa MT5, pwede mong one right click lang yon, then close all open orders or bark operations, close all open orders. Ayan. Ang MetaTrader 4, kung familiar naman kayo sa Windows-based systems, meaning Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and any applications na na-install sa Windows, wala naman siyang pinagkaiba, no? Meron siyang menu system, meron siyang mga toolbars. Saan na ba yung toolbars niya? View. Yan, view, toolbars. Pwede mo ilagay yung standard. Yan ang standard toolbars. Chart, toolbars. Yun, yung paglalagay, pag zoom in, pag zoom out, ah flash right, yun. Yun, yung mga yan. Huwag kayong matakot na galawin to, yung paglaruan, no? But of course, yan. So ito lang yung kailangan yung gawin. Wag Pwede nyo siyang paglaruan as long as naka-demo account ka. Ayun. So kailangan naka-demo account. So para magkaroon ka ng demo account, kailangan dito sa client area mo, traders room, trading accounts, create ka ng demo trading account. Yun. Add a demo trading account. Ang kagandahan ng demo trading account ni Tickmill, so magki-create ka, pipili ka ng platform, MetaTrader 4 for example, no? Confirm. Then currency, USD, account type, classic, leverage, 1:500, virtual deposit. Yan. So dahil ito ay demo account, pwede ka maglagay ng virtual deposit na gusto mo. Ayan. Then click mo yung confirm. May question ba? Trading view kasi. Yes, ma'am. Sige po. Isagutin kita mamaya. Tapusin ko lang po itong demo trading account. So, pag click mo ng confirm, yan, sasabihin niya, nag-create na ng demo trading account. Makikita mo yon sa email mo. Yan. Again, ang mahalaga sa lahat ng mga trading accounts ni Tickmill, alam mo yung server, alam mo yung login information, number yun, no? Pag demo trading account, medyo mahaba-haba yung number. Then, alam mo yung password. Trading password at saka yung investor password. Dalawa yun. But para makapag-trade ka, of course, yung trading password ang gagamitin mo. At yun ang ilalagin mo dito. Yun. So, right-click ka lang doon sa accounts. No? Right-click ka sa accounts, log in to trading account.
Then, yung login ID, nandun yun sa email. Yung password, nandun sa email. Tapos yung server, nandun din sa email. Kailangan yung tatlong yan ay maging kapareho nung nasa email. Then, pag-click mo ng login, of course, makaka-login ka, makikita mo yung account, yung balance dito, magkakaroon ng trade call, trade tab. Ngayon, kung wala yung mga yan, tingnan mo dun sa journal, bakit hindi naka-login. Ayan. So, yun yung dahilan. Makikita mo dito. Maaaring mali ang password, combination, server information, login ID, yun. So, yung tatlong yun, dapat magpare-pareho. Ayan. Once na nasa demo trading account ka na, pwede mo na ngayong laruin, yung mag-explore. At ang isa sa explore natin is yung request ni Ma'am Roslyn, nasaan ang mga ito. Ayan. So most likely ma'am, ito ay mga drawing tools. So toolbars, view toolbars, line studies. Siya ma'am. Ayan. So yung isa dyan ay trend line, draw trend line. Yun. Pag-click mo nun, start ka sa isang section, click and drag and drop. Ayan, trend line siya. Yung sumunod, I think, ay Fibonacci retracement. Ito yata yon. Yung may F. Default naman yan eh. Click mo rin siya, then click and drag. Ayan. Fibonacci retracement tool siya. Yung iba ay hindi ko familiar, ma'am. Siguro sa TradingView, makikita mo naman kung anong pangalan niya. Like, siguro pag hinover mo, tinapat mo yung mouse dun sa, meron ba akong TradingView? Tingnan na natin. Teka. TradingView. Dami kong account, no? Ito. TradingView. Ito. Yan. Saan ba to? Mga ano eh. Patterns. Ayan. Patterns ay hindi siya default, ma'am, sa ano, sa MetaTrader 4. Meron ba ditong patterns? Yan. So, insert. Yan. Insert. Indicators kasi yung mga yun eh. Wala. Custom. Wala din. Arrow shape. ah, cycle. Ito. Pitchfork. Meron din siguro. Pero hindi lahat. Gun. Yan ah. Mga patterns. Yan. Usually, hindi naman siya advanced topics tong mga to. May gamit kasi yung mga yan. Ano ba tong isang to? Ito, yung paglalagay ng mga long and short position. Oo. Yung, yung nakikita natin, yan, yung, ito wala ito sa MetaTrader 4 and even MetaTrader 5. Yan. So ito kasi makikita mo, sinasabi niya, ito yung entry mo, ito yung TP mo, ito yung SL mo, yung gaano kalayo yan. Dito ka mag-SL. Ayan. So parang ano lang, ma'am, siya. FYI, kumbaga kung nagpaplano ka na mag-trade, essential kasi yon na sa bawat trade na gagawin mo, alam mo kung saan ka mag-entry. Pinaplano yon. Tapos, alam mo na rin kung how much ang iyong risk. Yan. Ito yung SL. Ito yung acceptable sa'yo na malos sa trade na to. Then, alam mo na rin kung yung target profit mo.
Yan. So, yun ang gamit nitong pang-apat ma'am na doon sa shinare nyo. Ayan. But this is just a planning tool. No? Planning tool. Normally, ginagawa yan pagka, yun nga, gusto mong i-share na ito yung magiging trade mo, ito yung SL, ito yung TP, magkano ang iyong ine-expect na kitain, magkano ang ine-expect mo na matalo or i-risk mo. Yan. Then, itong tool na to ay related dun sa tinatawag na risk-reward ratio. So, ano yung risk? Ito yung risk part. Kita ba? Walang kulay. Kulay puti. Yan. Maganda lang kasing tingnan yung trading view. No? Maganda siyang ah, gamitin kasi yun ang pinagbuti nila para nangyari doon. Yun. Yan. Risk reward. Yan. So ang normal na risk reward is 1:1. Break even yon. 1:1. One, for example, $1 loss to a $1 gain profit. Ayan. Yung iba naman ay 1:2. $1 loss to $2 profit. Ayan. At ang psychology behind that is number of wins versus number of losses. For example, ang iyong risk reward ay 1:2. Every time na mag-open ka ng trade, one dollar gawin natin proportional. Yan. $1 loss for a $2 reward. So kung ikaw ay nanalo tong trade mo na to, you have $2 dahil panalo. Kung talo tong trade na to, -1. Tama? Yan. So kung ang iyong cycle ng win-loss cycle is win-loss, 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 win-loss. So meron kang sa 10 trades mo, meron kang 5 wins, meron kang 5 losses. Sa 5 wins mo, every win is $2 kasi 1:2 ang iyong risk reward ratio. So dun sa 5 wins mo, nanalo ka ng 5 times 2, $10. Sa 5 losses mo, natalo ka ng -$5 kasi $1 per loss, di ba? 1:2 ang risk reward ratio mo. Net-net, after 10 trades, kumita ka pa ng $5. Yun ang psychology behind bakit sinasabi ng iba, mahalaga na you stick to a risk-reward ratio para calculated mo yung winnings mo and losses. At hindi ka ma-disheartened na na-loss ka ngayon, tigil na, o hindi mo na alam kung anong gagawin sa susunod. Kasi you stick with your plan. The plan is to risk $1 and hope to profit $2 per trade. Ayun. Kaya naman, pag napansin mo na mas marami kang losses kaysa sa winnings, ang next layer mo naman na aayusin, yung entry. Itong part na to. Yan, yung entry na yan. Bakit yung pagpili mo ng entry, laging sa risk side pumupunta? That's a different story. But assuming maganda yung analysis mo, yung procedure mo in finding this entry, potentially you'll win
after so many trades. Ayan. So yung longevity ng iyong strategy ay pwede mong i-calculate. Kaya masasabi mo na ang win rate mo, ayan, yung win rate mo is because meron kang system. Ayan. Okay. Ayan. Okay. So ito yung kumbaga sa ngayon, kung akong tatanungin nyo, nag-RRR pa ba ako? Sa palagay nyo? Hindi ako gumagamit yan. No. Hindi na ako gumagamit ng RRR kasi iba yung strategy na ginagamit ko. Yan. So may mga trading strategies na fit yan at yan ang kailangang gamitin. May mga strategies naman na hindi yan ang ginagamit but in both ways, either ways, ang bottom line pa rin kasi is nagpo-profit ba yung strategy mo? Ayan, yun ang pinaka bottom line. Kung nagpo-profit ka, uh, go. No, i-refine mo pa para mas maging okay siya. Ayan, wag mong pakinggan yung dapat ganito ka. Ayan. Hindi, ang bottom line kasi is kumikita ka. Yun naman eh. Hindi naman, of course, maraming debate. No? Maraming debate. Yeah, hindi ka nga lang magiging tinatawag na professional trader. Hindi ka pwedeng i-hire ng mga professional companies na nagkakandak ng mga professional type of trading. Ayun, kasi nga sa professional, kung ito ay gagawin mong profession, ito ang unang hahanapin sa'yo. Paano ka mag-decide ng trade na ganito ang trading. Yan, but yeah, you can do that and you cannot, pwede mo ring i-go away yan. Bottom line, nag-profit ka ba? Yan. That's a different story. Sa MT4, paano? Metikuloso pag sa MT4, magdodraw ng risk-reward ratio. Ayan. So, ano yung ginagawa ko? Dino-double click lang yung objects. Ang tawag sa mga yon, sa mga to ay objects. Once na nilagay mo na, it's an object. So this is a trend line object. Yung vertical line, dito mo siya ilalagay para encompassing yung mga windows dun sa chart area. Yung horizontal line natin, yan. Talaga ma'am Roslyn, na ano siya, yung vertical and horizontal line ay kumbaga na-stretch depende sa position niya, sa price value niya. Yung horizontal. Yung vertical depende sa time component yan. Yan. Pag ni-right click mo yung vertical, ang nagde-define sa kanya ay time. Pag ni-right click mo naman tong horizontal, ang nagde-define sa kanya ay value or yung price value. Ayun. And talagang stretch siya. Pero itong trend line, ito yung ah, kung saan hanggang saan mo lang dinrowing. Yan. And then para mapagpantay mo siya, i-right click mo siya, no? Yan, minsan mahirap pa. Yan, kailangan masanay ka dun eh. Trend line, parameters niya ay dalawa. Yung start time, ito yon, start time and end time. Hindi pa nga maganda yung label eh. But this is the start time, this is the end time. Start value, end value. Kaya para maging pantay siya, pagparehohin mo ng value. Ayun, para pantay na pantay siya. Yun. Ngayon, sa MT4, you can put it as array extending to the right. Ayun. So, every time, extended na siya sa right. At yung ang mga susunod mong gagawin
pare na yon, extended to the right na yon. Ayan, nakikip yung last setting. Ayan. Again, these are drawing tools, no? Pang-analyze yung um, horizontal line, pang-analyze ng mga support and resistance. Yun, ipa-plot mo lang sila sa mga tawag dito, sa mga highs and lows. Ngayon, isang trick is double click mo siya. Kung makikita mo, pag dinouble click mo siya, may white dot sa magkabilang dulo. Ibig sabihin, selected na siya. Then you can press control sa keyboard bago mo siya i-click and drag para ma-duplicate. Ayan. So wala tong copy-paste, no? Walang copy-paste sa MT4. Sa MetaTrader, I mean sa TradingView, merong copy-paste doon. But dito, wala. Para may employ mo yon, double click, yun, makikita mo, selected na pag merong white dot sa magkabilang dulo. Then press control keyboard, then click and drag and drop sa gusto mong paglagyan. Ayan. So, ganun mag-copy-paste sa MT4. Tutunan ko lang yan kay Ma'am Sally. Paano mag-draw ng risk-reward ratio? Mahirap, sir, mag-draw ng risk-reward ratio sa, sa MT4. Ah, kasi, una, pwede kang gumamit ng rectangle object. Yun. So, para mailagay mo siya dito, right-click mo siya. Initially, wala kasi yan eh. So, right click mo anywhere. Then, customize. Okay? Right-click, customize. Then, pipiliin mo yung gusto mong ilagay dyan na shape, na object na hindi mo nakikita pero gusto mong gamitin often. So, yun. So, yung rectangle, nailagay ko na. Pwede ko siyang tanggalin actually. Remove. Yun, nakita niyo, nawala. Gusto ko siya ibalik. Rectangle, add. Import. Insert pala. Insert. Insert. Ayun. So, nandun na siya. Then, pwede kong ilipat kung saan ko siya gustong pwesto. Kita niyo? Nagpalit ng pwesto. Yung rectangle. Mukha sa dulo. Yan. Okay. Para anytime na kailangan mo siya, hindi mo na siya hahanapin dun sa insert, objects, ano ba yun, shapes, rectangle. Nandun naman siya eh. Pero ilang steps yun? Tatlo, apat? Dito, isang click lang. Okay na. Then, click and drag. Ayun, may rectangle ka na. Bakit ba may rectangle? Kasi nga yung risk-reward ratio. Ayan. So, ikaw ang gagawa nung tatlong boxes na yun, Sir Paterno. Yan. So, pag naka-highlight, pwede mo i-control, then click and drag, yan, duplicate. Palitan mo ng kulay yung isa. Yan, double click, right click, then palitan mo ng kulay, gawin mong green, teal, or whatever. Pangit. Green. Yun. Yan. So, may konting paghihirap nung paggawa ng risk-reward ratio. Ano po yung color na mawala, Sir Alvin? Color ng Yung rectangle? shade. Hindi yung shade. Wala ba tayong makukuha sa MP4 na parang meron siyang 0, plus 50, plus 100, or something to that. Or kahit na yung at least Okay. makikita mo yung kalahati agad. Shade nitong rectangle po? Parang Oo, oo, oo. wala po sir eh. Hindi siya, Wala ba tayo? hindi katulad ng Ano trading ba view sa MP4? na transparent. Kita mo yung Oo, every na shade. transparent. Wala Medyo sir. lighter shades.
Oo. Programmatically, pwedeng gawin. Pero dito kasi wala eh. It's either that or yung mamimili ka lang talaga ng kulay. Yun lang po. Oo. Yun ang isang, syempre, hinahanap ng iba nga. Wala nun sa ano. Kahit sa MT5, mahirap. Although sa MT5, mas maganda ang rendering niya. Pero, Oo. Pero wala din bang programming or dyan sa MC4 na yung kahit na ganyan, pero parang 50%, yung parang ito mo yung hatian nila. wala po, sir. Siguro, Wala. pwedeng i-program. Oo, pwedeng i-program. Pero kahit yung program nun, yung shading na, ano, I mean, yung gusto nyo, sir, yung ano, yung parang matic na RRR. Baka meron lang nakapag-program na. Oo, baka may nakapag-program na, hindi ko lang sure. Kasi nga, una, hindi man ako gumagamit kasi nga eh. Yan. Ayun. So, ano pa bang pwede mong gawin dito? Yan. Marami kang pwedeng gawin dito actually, yung color F8, no? Yung chart, color ng chart. Yan. Yung mga predefined ano siya eh. Ang sa case ko kasi black ang gusto kong background. Yung iba naman kasi ay white. Yan, white background. Yun. So nasa kanila 'yon. Pero ako kasi black ang ginagamit ko. But you can change that F8 then green on black. Yan. Tapos yung list ng mga objects, no? Control B, bravo, Control bravo. Yan. So yung list ng objects makikita mo dun sa ah, Control B, bravo, or right click object list. Yun. So kung meron kang gustong tingnan, ayoko na ng rectangle, ayun oh. Nakita nyo? Nasa kayo rectangle na to? Ayun, siya pala yun. So pwede ko siyang i-delete. Ayoko nun. Ah, yung mga horizontal lines, asan siya? Ayun oh, nag-highlight. Ayan, delete ko siya. Yun. So dito, pwedeng delete, delete, yan, delete, yan, doon sa listing na to. Yan. Merong mga nag-o-offer ng mga templates nila, no? Right click, template. Pwede mong i-download yung mga yon. Ang extension ng mga yan ay TPL. Ano, TPL ang extension. Naka-define kasi doon minsan kung ano ang background color, ano yung kulay ng candles. Yan. Ano ba mayroon tayo dito? Wala pala ditong template na available sa mga wala akong template na available yung nada-download. Yan. Although, for example, gusto mo kahawig ng yung sa trading view na mga candles. Ba't kaya wala to? Yan. Nasaan pala? Yun. Pwede kang mag-search ng mga MT4 templates. Yan. Color schemes. Ito, Forex Factory Steps. Kung hindi ka masyado sa mga color combinations, ayan. Ito, for example, download mo. Nasaan siya din-download? Ayun. Right-click, extract here. Ayan, kailangan meron ka lang extractor, WinZip or something. Yan. Ang kukunin mo lang ay TPL. Ito. Copy.
Copy natin. Balik tayo sa MT4 natin. Right click, templates, alin man, load template. Yan. So hindi tayo maglo-load, i-right click natin, paste. Yun. So nandun na siya. Saka natin siya i-open. And voila. Ayan na. Ganun lang kasimple. Yung pag pinress mo yung F8, ay sorry, mali. Pag pinress mo yung F8, yun, naka-define na yung mga colors doon. Okay? Hindi na siya yung kanina. Kung gusto mo ibalik yung dati, maganda kung na-save mo siya. Yan. Ano ba yung kuting yun, no? Kuting sa M1. Yan. So, paano mag-save ng template? Simple lang. So, ito, pinaghirapan mo example, pinaghirapan mong mag-color combination and all. Right-click mo lang, template, save template, pangalanan mo. Akin to. Yan. TPL. Save. Yan. Pag wala pang akin to na file doon, masisave siya as is. Pag right-click mo, template, nandun na siya. Akin to. Akin to ba yun? Sino sinave? Yun, akin to. Nandun na siya. And every time na kailangan mo siya, ganun lang gagawin mo. Right-click, then hanapin mo yung sinave mo na template. Okay. Asian sessions. Yan, magandang tanong yon, sessions. Pag ikaw ay nagtitrade ng gold, ang start time ay 6 a.m. ng Pilipinas. Pero dito, makikita mo siya as 1. Paano mo makukuha yon? Vertical line, Sir Paterno. Click mo lang siya. Then double click, right click, vertical line. Papalitan mo ng, anong date ba ngayon? 16, di ba? Yan. Papalitan mo lang ng oras ng 1:00. O 1 is 0. Yun. Yun ang start ng Asian session. Yung start naman ng London session, right click, ay 10. So 16 is the date today, 10 is the hour. Ayun, dito nag-start ang London session. Nasa M5 pala tayo, kaya medyo may kalayuan. And then, kailan ang New York session? Right click, ang New York session ay 1500. Mamaya pa, in about 15 minutes, mag-o-open na ang New York session, as meaning yung New York market, yung New York Stock Exchange. Yan, yung business time nila. Yan yun. 8 o'clock. Ito namang kanina ay 3 p.m. natin, no? Sa server ni Tickmill, that is 10, no? Yun naman ang London session. At ito ang Asian session naman. Okay. Now, gumawa tayo ng opening range tool. Yan. Baka yun yung hinahanap ni Sir Paterno. Gumawa tayo ng opening range tool indicator. No? Pwede nyo ma-download yun sa shared drive, ITPTF Hero Opening Range. I-add mo siya. Pagka-download mo, dadalhin mo siya sa file, open data folder, then sa MQL4, indicators, maggawa ka na lang ng sarili mong folder. Yan, dito ay TM indicators, ITP. Yan, so nandito siya. Core, nasa core, nilagay ko siya sa core eh. Core tool. Yan.
one of the core tools. ITP, Hero, TF, yan, opening range. EX4, no? Yung sa inyo, EX4. Yung MQ4 kasi dito, ito yung code, no? Ito yung code ng, yan, kung makikita nyo, yan, ito yung code kung paano siya ginawa. Pero yung magagamit nyo na lang is EX4. Yan. So dahil nandun na siya, titingnan mo na lang indicators, saan nga ba yun? TM indicators, ITP core. Yung folder structure na pinaglagyan mo. Once na nandun na siya, right click, no, refresh. Yan. Bakit kailangan mo i-refresh? Kasi kinapi mo sa file system sa MetaTrader 4, minsan hindi siya matik na nalilista dito. Para malista siya, kaya kailangan mong i-refresh. Yon. So, nandun na yung opening range. Double click mo lang. Yon. Once na ma-double click mo, may add na siya sa listahan ng mga indicators. Right click, indicators list, nandun na siya. Ay, kinancel ko pala. Sorry. Kinancel ko. Wait. Double click. Then, okay. Yon. So, nandun na siya. Right click, indicators list, yun, opening range. ITP opening range. So dito sa opening range, dito meron ng mga sessions. Asia, London, and New York. So ito yung mga usual sessions. Asia, London, New York. Yung CMT London and CMT New York is dahil sa base kay Sir Crypto Milan, iba yung our start nila. Ayun. So kaya meron siyang special na mga entry. 'Yon. Okay. So kung gusto mong lagyan yung Asian session opening range today, ano ba 'yan? 'Yon, today, October 16. Pipiliin mo lang 'yon. Asia, then pili ka lang ng kulay na gusto mong i-color sa kanya. Ang ginagamit ko kasi ay salmon. Saan yun? Yun, salmon. Tapos, yung gitna ay dot. Gitnang line ay dot. O, yun lang naman ang bago. Then, pag-click mo nun, yan o, meron na siyang opening range for Asia session. Meaning, yung lines mo ay extended sa buong Asia session. Asian session. Yan o, hanggang dito. So, kung gusto mong ilagay naman yung New York session, London session, ganun ulit. Right click, indicator list, yan. Double click, ITP opening range, same date, 16, pipiliin ko ang London session. Siyempre, ibang kanyang box color, all the rest the same. Ayun, yun ang London session kanina. And of course, wala pang New York session, kaya mas maganda. Later mo na gawin pagka meron na siyang entries, no? Candles. Yan. So, I don't know if ito yung hinahanap mo, Sir Paterno, but yan, may mga tools na tayong na-create for that. So, basically, ito yung kailangan nating aralin, itong MetaTrader 4, kasi dito tayo nag-place ng orders. Paano nga mag-place ng order dito? No? Sa pag-place ng order, may iba't ibang paraan. Teka, may questions ba? Nasagot na yun ang multiple vertical line for sessions. Sige Sir Paterno, isend ko po. But nandun lang yan sa ating shared Google Drive. Hindi naman nagbago yung link nun. To open orders, click mo lang yung new order button. That's one.
Another one is F9. Yan. Sa keyboard. F9 sa keyboard. Yan. So, pwede ka na mag-place ng order. Another one is right-click. Then, yan. So, trading pwedeng. Ito naman ay pagka mga pending orders. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Yan. Depende sa position ng pagra-right click mo. Kaya siya naging buy limit, kaya naging sell stop ay dahil sa baba nung price. Pag ako nag-right click, no? Pero pag sa taas yan, may ibang menu. Sell limit at saka buy stop ang pending orders na available sa'yo. So, yon. So, pero kung gusto mo na execution, direct execution, yun. New order. Yan. Market execution siya. Or, pwede mo rin piliin na pending order. Yan. So, sa pending order, MT4, may 4 kang option. Buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Ayan. Ilalagay mo yung price. Ayan. And then, saka mo i-click yung place order. Yung iba, pag alam na nila ang kanilang take profit price, isusulat na nila dito sa take profit. Pag alam na nila ang kanilang stop loss, ilalagay na nila. Yan. So, halimbawa, market execution tayo. Yan. So, it's either buy or sell. So, sa case na to, ano ba, ang basa natin dito? Using Kuteng RSI, nasa baba ng 0, no? Para mag-down ito, dapat naka-point pababa si lower band, no? Sige, i-sell na natin to. Yan. Total, ano naman to eh, sample. Ngayon, pag wala kayong nakikitang line, ibig sabihin nun, naka-off lang siya. I-press mo yung F8, then common, show, hindi pala dito, sorry, hindi pala dyan. Control O, Control O, Control O, show trade levels. Yan. Yan, para lumabas yung kung saan ka nag-order. Yan. So itong order na to, pag tiningnan mo sa baba, wala siyang SL, wala siyang TP. Yan. Para malagyan mo, i-double click mo dun sa SL or TP column. Double click, lalabas yung order form. Yan. So, TP or SL. Kasi pag sa price mo siya, double click, yan, closure lang ang pwede mong gawin. No? So, hindi yon. Kailangan, kung lalagyan mo ng SL at TP, dun sa tapat ng SL or TP mo siya, i-double click. Malinaw po yon. Yan. So, pagka dito mo double click, ikaw ang maglalagay ng TP value. Ikaw ang maglalagay ng SL value. Yon. Pwede mo rin gamitin tong copy na to. Yan. I-apply niya kung ano yung level na nakalagay dito, which is in points. Yan. Pag nilagay mo siya dyan, yun na yung kanyang pinaka-TP. Yun. Kung buburahin mo siya, TP ba yun? O, TP nga yun. So, palitan mo. Delete mo. Yun. Mawawala siya. Okay? Yan. So, pwede mong lagyan, pwede mong alisin. Another one is pwede mong i-click and drag. So, dahil ito ay cell, pag dinrag mo pababa, TP yun. Pag dinrag mo naman pataas, SL yun. Yan. So, click and drag. Okay? Para malagyan mo ng SL or TP. Yan. Ang tanong, tama ba yung SL na yan? Tama ba yung TP na yan? Depende sa kita mo sa chart. Chart. At saka basa mo sa chart. At saka depende sa value na kaya mong i-risk. So sabi natin, ito ay SL mo, you are risking 5.21 US dollars. Yan. Is that something na okay sa'yo o kaya mo pa ng mas malaki? Yan. So i-stretch mo pa siya doon. Yun.
So yun ang kagandahan ng nasa desktop. Sa phone, hindi mo magagawa yung click and drag na yan. Sa phone, tap, 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 modify. Ayan, ganun ang gagawin mo. Palitan mo, entry mo yung bagong SL. Ayan. Okay? But that's how you do it sa MetaTrader 4. Sa MetaTrader 5, no? Sa MetaTrader 5, napakadaling alisin ng SL at TP. Kasi dito, sa kanilang TP entry tsaka SL entry, meron siyang X button. Dito kasi, ang X button mo lang ay available kapag ka gusto mong i-close yung entry mo. Sa MetaTrader 5, kaya siya maganda, pati TP, pwede mong alisin na doon. Wala nang double click, wala nang highlight, wala nang delete, wala nang modify. Yun, ganun, ganun sa MetaTrader 4. No? Para mapaltan mo siya, double click, highlight, delete, modify. Yon. Pero sa MetaTrader 5, meron ng X button yan. Click mo lang. Click mo lang. Automatic, mawawala na yung SL at saka TP. Yun, yun ang advantage ng MetaTrader 5. But pareho din sila ng MetaTrader 4, ang MetaTrader 5. Click and drag for SL or TP. Dahil ito ay sell, SL yon. Ito naman ay TP. Yan. May questions pa so far? Hmm. Hmm. Ayan. Ang charge talaga sa inyo, especially sa mga nagsisimula, is master your tool. This is, in this case, MetaTrader 4 or MetaTrader 5. Alin man dun sa dalawa ang iyong pinili. No? Ang, ang, of course, ang concern natin ngayon is most of our robots, si Saucer Sahab, si Musar, si Koteng, nasa MT4 pa lang siya. Ayan. Kaya yung mga tools natin, MT4. Although meron tayong mga robot helpers, yung mga TP, ano yung Insight Edge underscore TP, Insight Edge underscore TS, yung mga processes na yon, yung TP and TS na helper natin, meron tayo nun for MT5. Yun lang. Wala pa tayong robot na nagpi-place ng order. Ang mga helper natin ay para ma-assist tayo pag nag-open ng trade, siya na yung maglalagay ng SL, siya na yung maglalagay ng TP. Ayun. Yun ang meron tayo sa MetaTrader 5. But sa MetaTrader 4, meron din tayo nun, no? Lagare, ano ba yung ginamit natin? Lagare kasi yung term natin eh. Ayan. Pero meron din tayo ng trailing stop. Ayan o. Yan. So, doon sa ating trailing stop, yan, pag in-attach mo siya, nasa experts, advisors, ano siya, folder. Yun. So, pwede mong lagyan agad kung gaano kalaki ang iyong SL. Sa case na to, 1,000 points. Gaano kalayo siya mag-start ng trailing, 50 points. Then, 40 points away yung SL niya. Ay, sorry, yung kanyang, yung SL na pag-a-adjustan. Ano pa ba? Yan. I-allow mo yung live trading, then, yan, set to go na siya as long as naka-on din yung auto trading. Okay? So, ano ang gamit niyan sa'yo? Pag gumamit ka ng trailing stop, ah, ikaw mag-open ng order, yan, say buy. Tingnan nyo ang mangyayari Yun nakita niyo sa baba. Naglagay siya ng SL at TP. Yung una natin ginawa, wala yan. Tayo nag-set. Yan. Pag binura mo yan, lalagyan niya uli. Ganyan siya kakulit. Ah, At kung gaano kalaki ang iyong sinet na TP at SL, yun ang ilalagay niya. Yun yung, okay? Yan. So, helper mo siya. Kasi pagka nagtitrade ka sa phone,
Hindi mo na kailangan mag-type in ng SL, ng TP. Ang gagawin mo lang, open ka lang ng open ng orders. Yan. At bahala na si robot na i-assist ka dun sa SL and TP. Of course, ang drawback niyan, pare-pareho ng SL, pare-pareho ng size ng TP. Yan. Yun ang issue nga lang dyan. Hindi mo, yun, na-TP na siya. Hindi mo siya may adjust, no? Or kung i-adjust mo man, yun na lang ang adjustment na gagawin mo. Pero sa case na to, yan, open ka lang ng open ng orders. At lagay na siya ng lagay ng TP. Meron din ditong quick buy button, no? Yun. Lagay ka, yan, lagay ka lang ng lagay. At siya naman, lagay din ng SL and TP. Yun, na TP na yun. Umangat na eh. Okay? Yun. Wala ka nang gagawin doon sa part na yun. Kumbaga, pulot lang ng pulot. Yan. At yan yung isa sa strategy na ine-employ natin sa Saucer sa Hub. No? Sa Saucer sa Hub naman, syempre may certain distance. No? Up and down. Yes, 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 Sir Paterno. Pwede kang hindi gumamit ng robot, ng Koteng, ng Saucer sa Hub, ng Musar. Basta yung dinefine natin na paano na identify ang bullish pagka gumamit ka ng Koteng indicators. Bullish kapag ka yung upper band is pointing up, yung MACD is above zero. Yan, sa case na to, above zero. Green na kasi siya. Or above nung signal niya. Yan, sa case na to, yes, again, nasa above ng signal niya. RSI is above its signal. Again. And then, sorry, hindi niya signal yan. Above its moving average. No? Above its moving average. And RSI is above zero. Ayun. So, pag nasatisfy yung tatlo na yon, bullish. Bullish ka. Ang gagawin mo lang is mag-buy. Ang reverse naman nun, pagka si lower band ng Bollinger Band ay pointing downwards, tapos si MACD is below zero or below yung signal line niya, or si RSI is below zero or below ng kanyang moving average, then that's the time na sell ka. Yan. So, ang isang example niyan, although napakabihira kasi talaga eh, no? Kasi tulad nito, sell, pwede ka naman mag-sell eh, pero si MACD hindi in 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 agreement, no? Pero in agreement si lower band at saka itong RSI. Ayan. So, pwede mo nang gawa ng exceptions, no? Pwede mong gawa ng exceptions. Okay? Ayan. At depende sa'yo kung ano ang magiging resulta dun sa mga exceptions mo. Kung susundin mo siya or hindi. But kung mag-stick ka dun sa original, dito, hindi ka pa rin magsisell. Kasi nasa taas si ano eh, si MACD nung signal line niya. Ayan. Bukod sa si gold kasi talaga, bullish pa kasi siya eh. No? Generally. No? Bullish siya uh, for so many weeks na. Kaya kumbaga kung may nakikita kang pagbagsak, hintayin mo lang na mag-reverse. Mas favorable ang mag-buy ka. Hindi ka mawawala sa pag-buy mo, no? I mean, kikita 'yon dahil nga on the general trend, bullish si gold this past few weeks. Ang target I think ay nasa 5,000. Inangat na nila sa 5,000 ang target.
Okay. May questions pa ba? Ang ang challenge lang naman talaga sa mga newbies ay information overload. Yan. So sa dami ng pwedeng aralin, sa dami ng naririnig, alin ang dapat, alin ang hindi dapat. Yun. Ang suggestion ko lang, try observing one piece at a time. No? Isang information at a time, observe mo paano nangyayari. Ayun. Tapos, demo account. You can never go wrong sa demo account. Kasi virtual money yan. Lahat ng mga narinig nyo, itry nyo dito. No? Kumbaga, i-abuse nyo yung demo account. Kasi yun na lang yung opportunity nyo para hindi affected ang inyong actual money. Ayan. And of course, kung yun nga, kung gusto nyong sumabay dun sa iba, I mean, gusto nyo rin naman kumikita habang nag-aaral, yun yung iba. Kaya meron tayong mga copy trading. Yan. Tapos, meron din tayong nagbebenta ng robot niya. No? So, nasa inyo na yon kung paano nyo i-handle yung part na yon. Kasi may mga sarili-sariling requirement yun na amount, minimum deposit. Yan. Kung willing kayo na mag-engage doon, ang psychology behind that is you can only or you should only give or deposit the amount na willing kang mawala. Yun talaga ang basic, no? Yung amount lang na willing kang mawala, na kaya ng konsensya mo, na kaya ng emotions mo, na hindi ka magbe-breakdown mentally, yun lang ang ibigay mo, i-invest mo. Dahil ang forex trading ay talagang risky business, risky activity, no? Even the seasoned ones, the experienced ones ay possible na tamaan, lalo na kung si gold ang tinitrade nila. Minsan okay si gold, minsan ah magre-reverse siya ng for some reason. Ayan. And yung mga trades, dapat i-cut. Eh, syempre, kung na-cut na yan, ano na yun, permanent loss na yun. Ayan. Kung hindi mo naman ika-cut, eh di lalaki ang losses mo. Ayan. So, meron talaga at meron nun. So, yun ang kailangan mong paghandaan. The psychology behind that. So, pwede kang mag-copy trading, pwede kang mag-rent ng robot. Yun. Pwede mong gawin yung dalawang yon. But know your risk, the risks involved. May question ba so far? Pa. Yung Kuteng AI, hindi po. Yung Kuteng po ay isa siyang robot. Ang ini-enforce niya is to follow yung rules nitong yung binanggit ko kanina na pag magbabay, dapat nakatingin sa upper band, pag magsisell, nakatingin sa lower band, tapos yung position ng MACD against zero and against yung kanyang signal line, bullish kapag ka nasa taas si MACD, bearish kapag nasa baba. Si RSI, yan, kung nasa taas ng zero, nasa baba ng zero, nasa taas ng moving average niya, nasa baba ng moving average, may counter, may explanation po yon. At ini-enforce ni Kuteng yung sistema. So, you can trade katulad nung pagtitrade ni Kuteng. Ayun, kasi si Kuteng, faithful siya dahil nga pinogram siya to follow that. Like, ano ba?
Ito, meron siyang sell stop. Nasaan kaya to? Layo 3940. Ba't ang layo? Ando yung sa baba 3940. Ayan. So ang ginawa nating mga robots kasi si Saucer Sahab, si Musar, may mga rules sila, iba-ibang ini-employ nila. So kung gusto mong gamitin yung trading style nila, ikabit mo siya sa chart and then observe paano siya nagpi-place ng order. Like itong si Koteng, yan, nag-place siya ng order. Ito yung order niya. Tapos naglagay na agad siya ng SL and TP. Yun. So bakit siya nag-place ng sell? Kasi nga downward to, downward below zero. Tapos below zero. O yun. So tama, ini-enforce lang yung rules sa atin. Ayan. Yeah, it will help you. Kaya maganda gawin mo siya sa demo account. Yun, para na pa-practice ka na magpe-place na ako ng sell order. Yun, kasi satisfied eh. Yun, na-satisfy. Sa visual cue natin, kita naman, no? Kita naman. Pero minsan kasi nag-a-ahead ang si Kuting o si Social sa Hub. Yan. Hindi pa yata nakita yung iba yung sa Social sa Hub, no? Pag-add tayo. Itanggalin natin tong trailing stop. I-attach natin si Saucer sa Hub. Yan. Si Saucer sa Hub kasi ay apat ang kanyang option eh. Both directions. So, tingnan muna natin yung both directions. Pag si Saucer sa Hub, ang laki. Ang layo, no? Dito pala nilagay. Malapad yung kanyang dalawa yan eh. Dalawang orders yan. O isa lang nilagay niya. Yan. Both directions kasi yan eh. So, dalawa yan. Isa sa taas, isa sa baba. Yan. So, depende. Yan. So, kung gusto mo yung style ni Saucer sa Hub, paano siya mag-trade, di gamitin mo siya. Pero iba yung kanyang set of indicators na ginagamit. Yan, gumagamit siya ng Saucer's Hub template. Nangyari dun. Yun. Yan. Si Saucer's Hub ay gumagamit ng ah zigzag to decide kung saan ipipwesto ang order. Ayun, kaya pala nag-place siya ng order doon sa baba. Kasi nandun ang zigzag sa ibaba. Yan. Ang limitation lang ni Saucer sa Hub is pag wala siya nakitang zigzag, which is prevalent sa trending, especially at the highs. Yun. So bihira to talaga maglagay ng high, kumbaga entry sa taas kasi wala siyang ibang basis, no, ng paglalagyan. Tsaka best si Saucer sa Hub pagka nasa M1. Na yung M1. Time frames. M1. Yun. Okay? Pag nag-M1 ka, tapos inalis mo itong mga Saucer sa Hub entries, ayan, maglalagay lang siya on the next opening ng candle. Ayun. So, naglagay siya doon sa baba. Ayan, 4236 dito. Ayan. Kasi yan yung na-compute niya na zigzag value. Ayan, somewhere. Pinakamalapit. Ayan. Okay? Yun. So, ganoon naman si Social sa Hub.
Ang idea lang ni Saucer sa hub ay mag-aantay siya na daanan yan. In case bumaba, ay di ma-activate yung order, naka-pending order siya. Kung hindi man bumaba, oh, no harm done. No? Kung yan ay may order sa taas, iintayin niyang tamaan yung order sa taas. Yun. Kaya lang, syempre, ang risk naman doon, paano kung parehong tamaan? Ayun, doon sasakit ang ulo mo. Dahil minsan talaga, parehong tinatamaan. Yan. Okay, so yan ang mga tools natin, no? Mga robots, helpers, yan. Guides natin yung mga yan, tulong sa atin para mapagaan ang ating trading activity. Yan. Manual trading. No? Bukod sa kung gusto mo nga kumita on the side, magtiwala ka dun sa mga copy trading at saka sa nagpo-provide ng ah, robots nila like si Sir Crypto Milan. May sarili siyang robot. Si si Ma'am Rose, inaantay natin na yung kanyang Ma'am Rose, nasaan na yung copy trading account? Malapit na ba? Opo, nag-uusap na rin po kami ni Sir Crypto. Ayan, okay. Ayan, so inaantay natin yung sa'yo. May questions pa so far? Humahabol. Ayan. Ito si Saucer Sahab, humahabol din eh. Kasi kinuha natin to sa Musar. Ayan. So, ang idea niya, bakit siya humahabol? Naka-sell stop siya eh. So, kung talagang babagsak ang price, bakit ako mag-aantay sa baba? Okay, umaangat nga ang price ngayon eh. Yan. So, habulin ko siya. Para pag nag-pullback siya, tatamaan na agad. And then, magpo-profit siya. Yun ang pinaka-idea behind. Yan. Kaya wala siyang definite na RRR. Actually, pangit yung RRR niya. Kasi ang laki nung kanyang SL as opposed sa kanyang profit. Yan. Hindi siya hindi siya yung standard. Yes po, ma'am. Gemma. Pwede pong ilagay ang zigzag. Nandito lang siya sa indicators. Zigzag. Double click mo lang siya. Mas maganda siya sa MT5 kasi sa MT5 pwede mong palitan ng kulay yung pataas na zigzag as opposed sa pababang zigzag. Magkaiba sila ng kulay. Yun. Sa MT5 yon. But same principle. No? Same principles. Sa zigzag kasi kita mo yung mga turning points. At yan ang mga candidate mo for support, resistance. Kaya yan ang kinakapitalize ni Saucer Saham na order placement. Diyan na piniplace. Yan. At tuloy ang pagsunod ni Saucer Saham. Courtesy of Musar. Sa Musar natin unang ginamit yan eh. Ayun. Ano pa ba? Of course, yung chart reading is the so-called technical analysis. Yan. Technical analysis ang ginagawa mo kung nagbabasa ka ng chart. Ano yung chart? Iyan, yun yung nakikita mong mga candles, nakikita mong mga formation ng mga candles, tapos may isa pang paraan ng pag-analyze ng market, yung tinatawag na fundamental analysis. Yan. Sa fundamental analysis, ang concern mo naman ay mga news, mga events sa economy, sa mga bansa. Yan, yung mga
relationships ng mga bansa, yung mga policies na ginagawa ng mga bansa, especially yung US, yung major currencies, US, Europe, yan, British pound, uh, Canadian dollar, Australian dollar, yan, yung mga policies, yung mga meetings na ginagawa nila, yan, ay magi-impact sa price ng gold, ng anumang pair, anumang pair na tinitrade mo. So bakit kasi gold lang ang dinidisplay natin? Kasi ito lang naman yung tinitrade ko. But pwede kayong mag-trade ng ano ba to? Yan. Bitcoin. Yan, yung ating Euro USD. Yan. So, yung mga yan ay pwede mong aralin kung paano i-trade using fundamental analysis. Yun. Pero sa part kasi na yun, hindi ako masyadong bihasa. No? Mas dito ako sa technical. Ayan. Sa chart reading. Kasi doon, pagka fundamentals ka naman, ay ang mga decisions mo naman ay pang mas longer term. No? Mas longer term. Kasi yung mga policies, syempre, ang effect niyan ay may cycle ng effect, gaano katagal mag-i-effect yung policy na yon. Yan. Yung mga paparating na mga election, paparating na mga meetings, paparating na yung mga nangyayari, everything. Itong mga paglilindol, yan. May effect yan mga sa market, sa dynamics ng mga bansa na nagtitrade. The usual trading economy. Ayun. Kasama na dyan yung NFP, yung non-farm payroll, mga news dun sa ating forexfactory.com. Pagka magre-release ng data, ayun, gagalaw at gagalaw ang market. Yun. Kaya yun ang inaabangan ng iba. Pag bago mag-release ng data, nagkakaroon ng mga ranging market, kumakalma, or kumbaga hindi umaangat, hindi masyadong umaangat, hindi bumababa ang price, nagre-range lang siya sa dalawang price points. Pag release ng news, tataas siya doon or bababa siya doon sa range na yon. Ayan. Meron namang dahil paparating nga yung news, gumagalaw na yung market to the direction ng news na yon. So, yun ang gustong-gusto ng iba na nasabayan. Ayan. Pero sa akin kasi, kung tatanungin nyo, iniiwasan ko lang yung mga major news like yung NFP. Ayan. So, hindi magti-trade during NFP or pagkalampas na lang ng NFP. Ayun. Basta kung ano yung chart, doon ako magti-trade. Sa nababasa ko sa chart. Ayan. Pasilip-silip na lang kung may news sa napaparating para hindi ka makapag-open ng trade 2 hours prior dun sa market na release ng market na yon. And then isa rin sa yun, natipi na siya. Natapos yung kanyang paghahabol doon. So kung ang psychology behind that, dito siya initially nilagay, 'di ba, sa baba. Ni Saucer Sahab. Kung nag-antay siya diyan, hihintayin niyang bumaba talaga 'yan. At least doon, nung inihabol niya, nung bumaba na siya, di nakatipi na siya. Okay ba yung tipi niya? O yun. Maliit lang kasi. Zero pa. Bilis ng market. 8:30. May news siguro, no? Yan. Ito yung tinatawag na news. Kala mo magtutuloy-tuloy pataas.
May news ba, Sir Alvin? Ano bang sabi sa Forex Factory? Ayan. So, yung Forex Factory, isa rin yan sa tool mo na sisilipin para hindi ka mag-open ng trade. Forexfactory.com. Wala. Wala naman? Walang news. Oo. Minimal. Si ano lang, yung FOMC, si PhilFed. Mga meeting lang to. Yun, mga importante rin yun. Yung mga sila Powell, yung Ayun, mga, pag ang tawag sa si kanila? Fed, sa FOMC. Federal Reserve. Fed. Federal Reserve. Wala naman. Mga Wala. treasurers ng mga bansa. Yan, pag nagsalita sila. Mamayang madaling araw, meron? Wala rin. Anyways, ayan. So si gold kasi normally talaga, si gold, malakas ang galaw niyan sa umaga, sa pahapon, yung London session, 3 o'clock. Yan. Minsan, mag-start yun ng 5. 3, then 5. Then sa gabi, malimit ay 9 to 11 p.m. Yan. Kaya kung gusto mong maghabol ng mga trades, ilagay mo sa mga ganong oras. Doon ka mag-abang. Sa umaga, yung mga 9, 8 to 10, no? 8 to 10, gumagawa na siya ng runs, no? At magandang sabayan nga yung kanina, yung sinabi ni Sir Paterno, yung opening range. Yun. So in relation sa opening range, ano yung tinakbo niya? Yan. Ay. Tingnan natin. Saan na yun? Wala. Yan o. So kung makikita nyo kanina umaga, ito yung opening range na binuo. Bumaba lang sa middle, tapos umangat na siya. Yun. So kung nasabayan mo to kanina, ilang pips yan. So this is 6 to 7, mga 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 to 11. Yan. Solve ka na. Umaga. Then reference lang natin yung opening range. Pagdating naman ng London session, pareho din ang kulay. Hindi na napalitan. Ito yung opening range ng London. So, ang ginawa niya, hindi siya nag-break nung low ng opening range. Tapos bumalik siya pataas. Pumunta na uli siya pataas. Yan. So, kung nasabayan mo yan, so kaninang umaga, for example, dito ka, breakout ka lang. Sa breakout ka sumabay. 100 pips, 114. Nung mag-breakout uli pabalik, 300, 250 pala, 250 pips. Yun. So, reference mo lang siya. So, ito, kung breakout din lang yung strategy mo, breakout dun sa opening range. Yan, Kung breakout lang, 100 din. 100 pips. Bakuha mo lang yung 50 pips nun, okay na. Yan. So, ano yung gamit ng opening range? Reference mo lang siya. Which is very common na pinupuntahan niya ni gold, no? Yung baba, yung middle, yan. Tinuro naman niya ni Sir Crypto Milan.
Ayan. Of course, hindi naman lahat ng araw ganun siguro. But at least meron kang range. Meron kang tingnan natin yung kahapon. 15 New York. Yan o. So ito yung 8 o'clock, 8 to 9. Yun. So maliit lang, no? Sa opening range. Kinaumagahan na nag-breakout. Yan. Tingnan natin yung kahapon na London. Ayun. So kung na-catch mo to, yung pagbagsak niya dito, 200 pips, 260 pips. Yun. Tapos pabalik, no? Pabalik. Pwede, pwede mo kasing kunin yung ano to itong mga maliliit na range na yan. Kasi alam mo pupuntahan yan Yan. Yung yung mga sections na yan. Kukunti lang, but pwede ka sumabay, no? Yun. Kaya nga yung strategy na pulot-pulot lang. Yan. Di mo malaman, nakapulot ka na pala ng $20. Yan, maliliit lang. And practice kasi yon, no? Hindi mo yan ma-achieve sa unang tinginan. Practice and then gino-journal mo at best, no? Nado-journal mo siya. Then observe kung talagang nangyayari on a regular basis. Yan. Kasi pag nakita mo na on a regular basis, ganyan-ganyan, boring na mag-trade. Kasi alam mo na mangyayari. Kaya akala naman na-excite kasi hindi mo pa alam ang nangyayari. Kaya may konting kaba. Yan. Kaya yung iba, humahanap ng thrill. Yung kakabahan naman sila. Yan. So si Gold, mabilis tumakbo si Gold. Mabilis kang kumita, mabilis ka ring ma-risk, ma-hit yung mga losses mo. Yun. Pero mamamaster nyo rin yan. Ah, practice, timing. And then yun nga, tawag dito. Kailangan yung i-observe kung saan siya nagte-turn. Kasi wala namang tawag dito. Kung titingnan mo siya, paulit-ulit lang talaga no? Bababa, tataas. Ayan. Of course, noong nagsisimula ako diyan, siyempre calculated, gumagamit ng mga Fibonacci, ganyan-ganyan. Pero kalaunan, ano na lang, pakiramdaman na lang. Pakiramdaman na lang. Yun. Siguro nga, dahil nga yung trading strategy. Iba kasi yung trading strategy. Ang strategy ko kasi, pulot lang. Ayun, pag meron akong napulot, yun na yun. Pero kung hanap mo kasi ay ma-fulfill yung mga 1:2, 1:3, ibang aralin yun. Yun. So, sa case na yun, hindi pa rin ako doon sa part na yun. No? Ayan. Kumbaga, kung gusto ko siyang gawin, aaralin ko pa talaga. At i-convince ko ang sarili ko na hindi, kaya yan. Kaya yan na tumagal. Ayan. So, ano ba yung ibig ko sabihin? Alam ba, dito sa stretch na to ng pagbaba. Ayan. So, dito, marami akong open trades dyan, pababa. Habang bumababa, open ako ng open. Yan. Pagka nakita kong okay na yung balance ko, tama na. Yun. Pag tumataas,
Open lang ng open kada taas. Pag nag-pullback, katulad dito, nag-pullback, tapos may open order ka, tingnan mo lang kung gaano kalaki yung possible na malulos sa'yo. Ayun, yun ang i-accept mo. Pero sa structure, kung bababa at bababa yan, si gold kasi pag bababa or magre-reverse talaga yan, dire-diretso yan. Bihira yung ah, maghinay na pababa. Kaya pag alam mo yan pagka mabagal yung kanyang pag pullback, babalik pa uli yan sa sarili niyang direction. So kalma ka lang. Ayan. Basta meron ka lang, sa akin meron akong target loss per day. Ayun, pagka na-hit na yon, bawi na lang next time. Ayan. Basta at least ngayon, yan. Masasabi ko at least ngayon nag nag nag-SL ako. Yan, meron akong stop loss. Di tulad dati. Yan, dati talaga ano laban. Yan. Mahirap kasi ngayon dahil may mga kumokopya. Kailangang disiplinado. Pagka may kumokopya sa'yo, kailangan disiplinado ka rin. Yan. Yan ang mga natutunan ko. Practice lang. No? Lalo na kung demo naman yan, practice, practice. Paulit-ulitin nyo lang yung ginagawa nyo. Makukuha nyo rin yan. May questions pa ba? Ayan, teka. Ay, Sir Paterno, yung zigzag po ay default sa installation. Nandyan na po yan. No? Pero kung wala po sa side nyo, then saka natin i-share. Pero default po yan na naka-install. Sir Alvin, meron ka bang gusto pang i-share? Wala naman po. Wala naman, oo. Si Tickmill, siya talaga yung pinaka-best na broker in terms ng mga benefits, especially sa mga IB. Ano, I hope yung mga IBs natin dito ay nakikita niyo yung kagandahan ng IB program ni Tickmill. Sa IB program ni Tickmill, hindi mo kailangang kumuha ng or ma-meet ang quota ng number of sabihin na natin number of recruits or yung under sa IB code mo. Kahit isa yan, basta nagtitrade, bibigyan ka na ng reward. Yun. Yung sinabi niya na ibibigay sa'yo, binibigay ni Tickmill. Kahit na iisa lang yan. Yan. Pero syempre, mas maganda, marami tayong gumamit sa platform kay Tickmill. Kasi yung spread na lang, no? Yung spread, panalo talaga si Tickmill. Napakanipis ng spread niya. Kahit na sabihin mong classic pa yan, manipis pa rin compared sa ibang broker. At saka consistent. Hindi siya yung paiba-iba ng spread. Hindi na doble. Mga ganon, no? Walang unforeseen spreading. yung widening ng spread. Yan. Basta ang mahalaga lang, of course, sa mga newbies, stick ka sa isang payment method. Yung pag-deposit mo, doon ka rin mag-withdraw. Ayan. Doon kasi nagkakaproblema yung iba, yung mga na-encounter ko. Dahil dito sila magdi-deposit sa isang means through bank, mamaya mag-withdraw sila doon. Doon nagkakaroon ng iba-ibang problema. Via credit card, mamaya bank na naman. Ayun. So, para bang nalilito. Ewan ko. Ba't may ganun. But sa experience ko kasi, GCash lang ako ever since. No? GCash, wala namang problema. Ayan. Tapos, nandito lang naman kami. Either i-email nyo kami o i-message nyo kami kung may katanungan kayo. Yan.
Mas nauna kasi kami sa inyo sa Tickmill. So mas marami na kaming na experience with Tickmill, yung mga promos niya sa trading. Ayan. At education first pa rin, no? Turuan natin muna ang ating mga sarili bago tayo mag-involve ng kaperahan. Ever since naman yun ang mantra ni Ma'am Sally, no? Hindi na babago yun, no? Yun pa rin ang sa kanya. Ito lang ang broker company sorry, country manager na pag kinausap mo, education ang una. Kailangan matuto ka muna bago ka mag-invest, bago ka magkasa ng kaperahan. Sa ibang mga traders, sa ibang mga broker, deposit ka muna bago kita turuan, bago ako mag-engage sa'yo. Yun. Sa Tickmill, at least sa leadership ni Ma'am Sally, yan ang minemaintain natin. Kaya sana lahat, no, lahat nung nakakarinig ng ating mga trainings, nakakabalita, i-echo natin yon, no? At gamitin natin na doon tayo mag-side, no? Wag wag yung ano agad deposit. Alamin mo muna ang pinapasok mo. Magandang business ng forex trading, no? Magandang business pagka na-master mo. Ah, hindi mo okay, yung iba siguro ang tanong, kailangan ko ba mag-trade, trade lagi? Matuto ako mag-trade bago ako mag-invite. Siguro tanong ng iba. Hindi. Hindi mo kailangan yon na marunong ka na sabi mo, kampante ka na dito sa ginagawa. To some extent, alam mo yung pinasok. Pero to invite others na tingnan ang opportunity ng forex trading, hindi yun nalilimitahan ng lalim ng kaalaman mo. You can always invite others kasi nandito naman yung iba, mga nauna na maglalatag ng mga sa kasagutan sa mga tanong nila. Ayun, kaya meron tayong mga ganitong webinars. May offline, may mga GCs tayo. Yun. Pwede rin tayong mag-request ng one-on-one kung talagang kinakailangan na one-on-one para lang ma-kickstart ang pag-aaral. Ayan. And sinasabi ko sa inyo, yung IB program ni Tickmill, yung makapag-invite ka ay ng matututo, ng matuturuan, maitatag sa'yo na ikaw ang nag-invite sa Tickmill, beneficial yon, no? Mag-benefit ka doon in the long run. Ayan. Lalo na pag natutunan niya mag-trade. Ayan. Masaya ang IB. Pag may natututong mag-trade na under niya. And passive income siya for us. So yung mga nagsisimula pa lang, that's one goal sa inyo, no? Na gawin. At nandito kami. Yan, si Sir Alvin, si Ma'am Rose, sino pa ba mga IBs dito na nandito sa call? Taas kamay. Si Ma'am Gemma. IB ka na rin, Ma'am Gemma, di ba? Si Ma'am Mercy. Yan. So yung mga baguhan natin dito, try natin, no? Simulan natin. Kasi nga si Tickmill, generous siya, no? Napaka-generous siya. May tanong si Sir Paterno. Paano sumali sa Saucer sa Hub? Okay. Ah, i-offline ko na lang, Sir Paterno. Oo, yung sagot dun sa tanong mo pala. Yan. Okay. So kung meron pa ba bang tanong, pahabol na tanong? Ma'am Roslyn, Sir Nathaniel, si Ma'am Eliza, welcome po. Yan. Thank you.
Thank you. Sige po, kung wala na tayong katanungan, allow me to pray for you. Heavenly Father, I pray, Panginoon, na patuloy mo kaming turuan sa forex trading business na to. Dalangin namin, Panginoon, na as we continue our journey sa forex trading with Techmill, with Insight Edge, ay mas mapabilis pa ang aming pagkatuto, Panginoon God. Bigyan mo kami ng confidence, Panginoon, na itry, gawin ang mga nararapat namin gawin bilang mga nag-aaral. Maging observant kami, maging matanong kami, Panginoon, upang ang mga hindi pa namin natututunan ay talagang ma-imbibe namin. Makita namin ang mga examples kung paano ginagawa ang business na to. At dalangin namin, Panginoon, through your kindness, goodness in our lives, tunay na ma-realize namin this is one of the blessings na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang mapapurihan sa lahat ng activities namin na ito. Nawa, Lord, ay patuloy mo kaming palakasin physically, patuloy mo kaming bigyan ng skills, abilities to make wealth out of this forex trading, Panginoon God. At nawa, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang mabigyan namin ng karangalan, at hindi kami madaya ng ano pa mang mga masasamang loob na ginagamit ang forex trading for their own benefit, Panginoon God. Proteksyonan mo po ang bawat isa na dumalo, at nawa, Panginoon, ay guard our hearts, guard our emotions, guard our minds, Panginoon, upang tanging ang mga mabubuting bagay lamang ang maisip namin, magawa namin with regards to forex trading, Panginoon God, as we make this as one of our source of our income, Panginoon God. May we glorify your name, may we bring you praise, Panginoon God. At ang objective namin na matulungan, especially ang aming mga mahal sa buhay, through this effort na ginagawa namin, financial freedom, anuman, Panginoon, ang aming desires, desire ng bawat isa, kung paano gagamitin ang forex trading business to as an edge for us financially. Nawa, Panginoon, ay kasihan mo nga po ang bawat isa, bigyan ng tunay na katuruan, Panginoon God, at matutong tunay sa business na ito, Panginoon. Kung paano ang mga nauna sa amin, si Ma'am Sally, Lord God, nakita namin kung paano naman siya pinagpala sa larangan na to. Lord, may that blessing, Lord, overflow sa bawat isa sa amin. And ma-enjoy namin, Panginoon, ang promise na meron ang forex trading, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo rin namin, Panginoon, pinagkakatiwala. I pray, Panginoon God, naman pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Lord, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo ang aming buhay. Alam mo ang aming patutunguhan. Alam mo ang aming kinabukasan, Panginoon. Dalangin ko, Lord, panghawakan mo po ang bawat isa sa mga silent prayers, sa mga prayers na hindi mabanggit, Panginoon God. Sa mga prayers, Panginoon God, na matagal nang hinihiling sa iyo. I pray, Panginoon, you grant, Panginoon God, according to your will, according to your plan, according to your kindness and goodness sa bawat isa. Mangyari, Panginoon God, ayon sa iyong kabutiang loob para sa iyong kapurihan, Panginoon God. At huwag mo, Panginoon, hayaang mawalay kami sa iyong presensya, sa iyong pagmamahal. Hawakan mo kaming maigi sa iyong mga kamay, Panginoon God. And Lord, as we live this life, this short life on earth, Panginoon God, may we enjoy it to the fullest with your presence. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. God bless po, mga kapatid, mga fellow Tick Millions, Tick Millionaires. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Amen. God bless po. See you on Tuesday. Thank you po. God bless po. Close ko na po yung call.
Nasaan yung aking... Hindi pala. Yun. Wala. Yun.